Hello guys, welcome sa ating munting channel. Halika tayo magtanim ng patatas dito sa gulong with tuyong dahon. Hope na may matutunan ka sa video ito at sana tapusin mo ang video ito hanggang sa dulo. Hello guys, welcome sa ating munting channel. Halika tayo magtanim ng patatas dito sa tuyong dahon. So guys, pag magtatanim po tayo ng patatas, mas recommended ko sa inyo sa pagtatanim ng patatas is by bare months po tayo magtatanim. Dahil po pag bare months po yung pagtatanim natin ng patatas is may posibilidad po na mabuhay at pamunga yung ating patatas. Dahil po malamig po yung panahon pag bare months. Kasi po guys, yung patatas is sa malamig na lugar lang po sila tumutubo. Kaya napakahirap pong magtanim kapag summer po. Kapag magtatanim kayo ng patatas pag summer. So guys, kung nakikita nyo guys is magtatanim ako ng patatas dito sa ating tuyong dahon. Bali nilagyan ko to guys ng ng electric fan para hindi sumabog yung tuyong dahon. Bali itong tuyong dahon na to is isa sa mga project ko na maaari tayong magtanim dito ng mga root crops kung sakaling maging successful. Bali guys, dito guys is nakapagtanim na ako dito ng unang patatas at chinek ko naman yung unang tanim ko na patatas dito. Medyo may improvement naman at maaaring maging successful naman siya. So guys, halika tignan natin. Okay, medyo nakikita nyo guys, ito na po yung patatas natin, at nagkakaroon na po siya ng sprout at nagkakaroon na siya ng mga ugat-ugat. Kaya po nagkakaroon po ng improvement yung ating project na to at meron po sakaling magkaroon tayo ng successful rate dito sa ating pagtatanim ng patatas. Pasensya na guys dito sa background natin dahil nandito tayo sa mga manukan at malit lang yung space natin ng pagtataniman, kaya gumagawa ko ng mga improvised na taniman para sa mga kapos sa space. Yan. So guys, ang gagawin lang natin dito guys is ibabaw lang ulit natin yung patatas dito guys, dahil itong ating lagi ko sinasabi sa inyo guys, itong dahon is humus po siya. Lahat po ng brown matters is hindi po nag-aano ng methane or ng natural gas na tinatawag natin biogas. Kasi po guys, kapag nilagyan natin po ng mga green leafies na organic matters is maaari pong magkomposto ng methane o biogas na maaring uminit dito sa tuyong dahon. So kaya purong tuyong dahon yung ginagamit natin para hindi po siya compost ng biogas or tinatawag nating methane gas. Yan guys. So guys, itong pangalawa nating patatas is itatanim na rin natin. Dito lang natin tatanim yan. Medyo mababaw lang guys. Daliman natin ng konti. Parang lang tayo nagtatanim ng kamuting baging ng kabuting saging dito. Kapatubo ng kaputing saging. So guys, wait lang po natin ng mga ilang weeks para po malaman natin kung successful or hindi yung ating ginawa. So see you in later at update natin to ating tanim. Yan. So guys, takpan na natin para hindi sumabog. So guys, recommended ko lang sa inyo guys, kung maging successful tong pagtatanim natin ng patatas sa tuyong dahon is lagi po ninyong didiligan tong tuyong dahon o babasahin lagi ng tubig, dahil ang tuyong dahon is merong capacity na mag-hold ng water. Yan, nag-hold siya ng tubig. Bali hino-hold niya yung tubig para magkaroon ng low humidity. Malamig po yung pag-hold niya ng
ano ng tubig. Kaya po recommended ko po ito sa pagtatanim natin ng patatas. So hanggang dito na lang po yung explanation ko muna, at medyo may konti pa po akong research and improvement dito. Kaya po see you in next week. Yun guys, after 2 weeks mahigit, ito na yung ating patatas. Yung una nating tanim. Yung pangalawa nating natanim guys is medyo nabulok siya guys, dahil natagalan tayo sa sa pagta-transfer ito doon sa rep. Yan, pero ito na siya guys, malaki na. At honestly guys, ito yung dahon ko lang po talaga siya tinanim. Wala po akong nilagay na lupa dyan guys, no. So guys, ang pangalawang procedure na po natin gagawin dito is lalagyan na po natin siya na substrate, o na tinatawag kong soil substrate. Yan. So guys, sa paggawa ng soil substrate ko, pinaghalo-halong mga lupa at mga kung ano-ano mga bagay na organic. Ito yung una nating ilalagay guys, yung kusot ng kahoy. Yan, ihalo natin. Yung pinaka main main soil natin guys, itong ginamit ko doon sa ating bonsai. Yan, nakikita niyo yan. Yun, nabulok na rin kasi yung bonsai ko dito. Kaya ito yung gagamitin ko. Ibuhangin to guys, no? Kasi ayaw ng pataas ng matigas na lupa. Di siya magbubunga sa ilalim or kakaroon ng bud sa ilalim kapag gagamit natin ng lagkitang lupa. Bali ito guys is trial pa lang, at first time ko pa lang talaga itong gagawin. Kung maging successful is gagawa na ako ng mass production ng patatas gamit yung ginawa ko procedure. So guys, simulan na natin sa pagmi-mix. Guys, halika tayo mag-mix na tayo ng substrate. Matigas na kasi ito. Pinahin natin. Tapos ang susunod natin ilalagay guys is yung kusot. Ganda yung pagkakahari natin kusot guys, na. Malikabok nga lang guys. Tapos lagay na natin dito sa ating patatas. Guys, sensya na, tagahawak tayo, wala tayong makitang monopod. Maganda kasi yung kusot case kasi nag-absorb siya ng tubig. Kaya ito yung kagayang ginamit ko dito sa ating patatas. Guys, yan guys, kung nakikita nyo, didiligan na po natin. Katapos natin ilagay ang guys, diligan natin. Antay natin yun. Yan. Yan guys, so nakikita nyo guys, oh, okay na yung ating substrate at natabunan na natin. Bali guys, gagawin ko na ng part 2. So guys, hanggang dito na lang muna ako dito sa part 1. So guys, hanggang dito na lang muna ako. Hope na may natutunan ka dito sa video to.
like and subscribe na lang sa ating YouTube channel. At huwag nyo na rin kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga picture, videos, and photos na i-upload natin sa YouTube. Huwag nyo rin kalimutan na i-like yung aking Facebook page at i-follow ito upang updated kayo sa mga photos and videos na hindi natin i-upload sa YouTube. So guys, hanggang dito na lang muna ako, and maraming pong salamat sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. Bali naka 700 subscribers na po ako. Salamat po, maraming salamat po. And hanggang dito na lang ako, and